programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Lynette na kaya ang makakatuklas ng buong katotohanan sa ginawang pagpatay ni Carlos kay Irene? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa bahay ni Carlos, nagpunta sila Annalyn, Chang, Susan at Josa para sabihin kay Lynette na may nakita silang patay na kamukhang kamukha ni Irene na nakaburol sa isang pasugalan na pinuntahan nila. Kaya hindi makapaniwala si Lynette na patay na si Irene at iniisip niya kung ano ang nangyari kay Irene. Habang magkakausap sila, narinig ni Carlos ang pinag-uusapan nila tungkol kay Irene kaya lumapit ito sa kanila. Nasabi ni Lynette kay Carlos na patay na si Irene. Nagkunwari naman si Carlos na nabigla sa ibinalita ni Lynette sa kanya na patay na si Irene. Ang hindi nila alam, si Carlos ang pumatay kay Irene at gumagawa din ito ng paraan para maitago niya ang katotohanan sa pagkamatay ni Irene. Kaya para makasigurado si Lynette, gusto niyang puntahan ang lugar kung saan nakaburol ang sinasabi nilang kamukha ni Irene. Kinabukasan, sinamahan si Lynette ni Carlos na puntahan ang lugar kung saan ito nakaburol. Ngunit nang makita nila ang bangkay, hindi na siya si Irene ang nakalagay sa loob. Ipinagtaka ni Lynette kung bakit nasabi ni Annalyn na kamukha ni Irene pero ang layo naman ng itsura niya. Sa di kalayuan naman nakamasid sa kanila ang lalaki at nilapitan sila nito. Naitanong niya kung kaibigan ba sila ng asawa niya. Sabi ni Lynette na may hinahanap sila na tao at ang akala ko makikita namin siya dito. At dahil nagkamali sila, agad naman na humingi ng pasensya si Carlos sa istorbo. Saka nakiramay at inabutan niya ito ng abuloy. Saka sila umalis. Ang hindi nila alam, bago pa man sila pumunta, natunugan na may-ari ng punerarya at ang lalaki nagpapanggap na asawa ng patay na may nakakilala sa bangkay ni Irene. Kaya agad nila itong pinalitan ng ibang bangkay dahil ikinatakot nila na malaman ng mga pulis na ginagamit nila ang bangkay ni Irene para pagkakitaan sa pasugalan. Samantalang si Carlos naman, may kutob siya na totoo ang sinasabi nila Annalyn at malakas ang pakiramdam niya na itinago nila ang bangkay ni Irene at kailangan niyang mahanap at makausap ang lalaki kanina. Kaya para makasigurado si Carlos na sila ang nakakuha ng bangkay ni Irene, gumawa siya ng dahilan para makabalik sa loob. Nagkunwari siya kay Lynette na nalaglag ang susi ng sasakyan niya at kailangan niyang hanapin ito kung saan sila nanggaling kanina. Gusto sanang sumama ni Lynette kay Carlos pero tumanggi ito dahil baka malate na siya sa pupuntahan niya, kaya siya na lang ang babalik sa pasugalan at naiwan naman si Lynette na nagtataka. Habang nag-aantay si Lynette ng masasakyan, naisipan niyang sundan si Carlos. Habang si Carlos naman ay may nakitang punerarya malapit sa pasugalan. Pumasok siya at nakita niya ang may-ari nito. Agad nagtanong si Carlos tungkol sa bangkay ni Irene at ipinakita niya ang litrato nito. Ikinagulat ng may-ari na makita niya ang litrato ni Irene dahil ito ang babaeng natagpuan nila sa tabing ilog na itinago nila dahil may nakakilala sa bangkay ni Irene kahapon. Sa takot ng may-ari ay itinanggi niya na wala sa kanila ang bangkay ni Irene. Ngunit hindi pinaniwalaan ni Carlos ang sinabi ng may-ari dahil alam niya na nasa kanila ang bangkay ni Irene. At para umamin ito sa kanya, bigla niyang inabutan ng sobre na may lamang pera ang may-ari at sinabihan niya ito na madadagdagan pa yan basta masigurado mo sa akin na maidispatcha mo ang babaeng sinasabi ko. Naunawaan naman ng lalaki ang sinabi ni Carlos kaya sinabihan niya ito na makakaasa po kayo na gagawin ko ang sinabi mo basta dadagdagan mo pa ang bayad mo. Sinabihan naman ni Carlos ang lalaki na paunang bayad pa lang yan. Kapag malinis ang pagkakadispatcha nyo, magbibigay ulit ako sa inyo. Saka ngumiti ang lalaki at saka umalis na rin si Carlos. Samantala si Lynette habang wala pang masasakyan, naglakad-lakad muna siya at nataon nagawi siya sa harap ng isang punerarya at nakita niya na may dalawang taong nag-uusap sa loob. Sila yung nakakita ng bangkay ni Irene. Inutusan ng may-ari ang tauhan niya na itapon niya yung carpet na pinagbalutan ng bangkay ni Irene at siguraduhin mo na walang makakakita sa'yo. Maya-maya ay pumasok si Lynette para sana magtanong sa dalawa nang bigla niyang mapansin ang carpet na hawak ng lalaki.
Kaya agad niyang nilapitan ang dalawa. Naitanong ni Lynette na, "Sandali kuya, carpet namin to ah. Bakit napunta ito sa inyo? Saan niyo nakuha ito?" Dahil sigurado siya na carpet nila ang nakita niya. Itinanggi naman ng may-ari ang sinabi ni Lynette na baka kamukha lang po ito dahil ilang piraso din ang binili niyang ng ganito. Ngunit ang isang lalaki na kasama niya hindi napigilang magsalita. Sinabi niya na, "Boss, hindi naman natin to binili. Di ba dito nakalagay yung babaeng patay nakaraan, yung nakita natin sa tabing ilog?" Biglang natahimik ang may-ari na ikinabigla naman ni Lynette ang sinabi ng kasamahan niyang lalaki. Agad niyang ipinakita sa kanila ang litrato ni Irene. Galit na nagtanong si Lynette sa dalawang lalaki kung ito ba ang babaeng tinutukoy niyo. Kinabahan ang may-ari nang makita niya ang litrato ni Irene at ganun din ang tauhan niya. Hindi alam ng may-ari kung ano ang isasagot niya dahil binayaran siya ni Carlos para idispatsa ang bangkay ni Irene. Sasabihin na sana ng lalaki na siya ang babaeng natagpuan nila, ngunit bigla naman nakita ni Carlos si Lynette sa loob ng punerarya na kausap niya ang lalaking inabutan niya ng pera kanina. Nagmadaling pumasok si Carlos kaya naitanong niya kay Lynette kung bakit siya nandito. Ang buong akala niya ay nakaalis na si Lynette. Sabi ni Lynette na kay Carlos na napadaan lang ako dito dahil nakita ko ang carpet natin dito. Hindi ako pwedeng magkamali, Carlos. Carpet natin to. Napatingin naman si Carlos sa may-ari kaya sinabi niya na baka hindi lang naman tayo ang may ganyang carpet, Lynette. Akala mo lang yan na sa atin. Magpapaliwanag pa sana si Lynette pero inaya na siya ni Carlos na umalis at nakakahiya na sa kanila. Humingi ng pasensya si Carlos sa dalawang lalaki sa abala. Sinabihan ni Carlos si Lynette na ihahatid na kita dahil nakita ko na ang susi ko. Hindi naman maintindihan ni Lynette si Carlos dahil pakiramdam niya ay hinaharang nito ang mga natutuklasan niya. Kaya napapaisip si Lynette na totoo kaya ang kutob niya na may kinalaman si Carlos sa nangyari kay Irene? At kailangan niyang alamin ang buong katotohanan. Habang ang may-ari ng punerarya naman, kinausap niya ang tauhan niya na huwag siyang magsasalita tungkol sa bangkay na natagpuan nila, na ipinagtaka naman ng tauhan niya kung bakit nila ito itinatago. Habang sa loob naman ng sasakyan ni Carlos, hindi mawala-wala sa isip ni Lynette kung bakit napunta ang carpet nila sa punerarya. Samantala sa Apex Hospital, pinuntahan ni Robert si Annalyn. Habang magkausap silang naglalakad sa hallway, nabanggit ni Annalyn sa tatay Robert niya na magbabakasyon ang nanay Lynette niya at si Carlos. Maya-maya ay umupo ang dalawa. Sabi ni Annalyn na niyayaya siya ng nanay niya na sumama sa bakasyon nila pero tumanggi siya dahil kakasimula pa lang niyang magtrabaho sa Apex at ayaw niyang makaistorbo at mukhang matatagalan ang bakasyon nila. Bigla naman ipinag-alala ni Robert ang nalaman niya na magbabakasyon ang dalawa ng matagal. Kaya pinakiusapan ng tatay Robert niya si Annalyn na sumama siya sa bakasyon ng nanay niya. Na ipinagtaka naman ni Annalyn kaya naitanong niya sa tatay Robert niya na kung bakit gusto niyang sumama siya sa bakasyon. Sabi ni Robert kay Annalyn na may iba akong nararamdaman para kay Carlos. Parang may tinatago siya at pakiramdam ko nasa loob ang kulo ni Carlos. Natatakot kasi ako para sa nanay mo baka may gawin siyang hindi maganda sa kanya. Mas maigi kung kasama kanya, mababantayan mo ang nanay Lynette mo. Napapaisip naman si Annalyn na mukhang tama ang tatay Robert niya. Kaya sinabihan niya ito na sige po tay, sasabihan ko si nanay na sasama ako sa bakasyon nila. Na ikinatuwa naman ang tatay Robert niya. Saka siya nagpaalam kay Annalyn. Ano ang gagawin ni Joyce para mapatunayan niya na may kinalaman si Carlos sa pagkawala ni Irene? Mahanap kaya ni Lynette ang bangkay ni Irene? Ano ang mga susunod na gagawin ni Carlos? Yan ang ating pakaaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.